Panindigan ng LTO, reckless driving talaga ang violation ng anak ng transportation vlogger na si James Dikin. Nilinaw din ng ahensya na calendar days at hindi working days ang binibilang sa deadline para matubos ang isang lisensya. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Isa-isang sinagot ng Land Transportation Office ang hassle at pahirap na ibinahagi online ng vlogger na si James Dikin. Una, ang ipinataw nilang reckless driving sa anak ni Dikin nang mahuling tumawid sa double solid line sa Skyway noong December 18. Ayon kay Dikin, kalabisan ang ipinataw na reckless driving at baka magkaroon ng criminal record ang kanyang anak. Pero sabi ng LTO, hindi naman criminal offense ang reckless driving. Hindi tulad ng reckless imprudence kung saan may nasirang ari-arian o ibang taong nasaktan. Ipinakita pa ng LTO ang CCTV footage ng aktwal na paglabag ng anak ng vlogger. Nauna namang sinabi ni Dikin, kahit pa questionable ang violation, tinuloy pa rin nilang harapin ito. Base sa investigasyon ng LTO, hindi rehistrado ang sasakyang minaneho ng violator. Kung tutusin, kasi dapat double reckless yun eh. Kasi yung sasakyan mo, walang papel eh. Hindi po dapat tumatakbo sa kali yun. Yun po ay dapat nasa showroom o nasa factory. Matatanda ang nauna na rin sinabi ni Dikin na hindi kanila ang sasakyan. Kaya nga nagtaka siya kung bakit nire-require sila ng official receipt and certificate of registration o ORCR. Pero sinunod pa rin nila yan. Nagpadala na ang LTO ng show cause order sa dealer ng sasakyan na ginamit ng anak ni Dikin para pagpaliwanagin kung bakit nakalabas sa sasakyan gayong hindi pa ito rehistrado. Nagpadala na rin ng LTO ng subpoena sa anak ni Dikin para naman pagpaliwanagin ito kung bakit hindi ito dapat mapatawa ng violation na reckless driving. Isa pang inirereklamo ni Dikin ay pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nilang proseso, kabilang ang pagbabayad ng 2,000 pisong multa at pagbibigay ng mga hiningi requirement, hindi pa rin ibinalik ang lisensya dahil lampas na raw sila sa 15-day deadline. December 27, Sabado, nang magpunta sa opisina ng LTO si Dikin. Sarado ito at sinabihan daw silang bumalik na lang sa January 5. Sinabi ni Dikin, binilang sa 15 araw na palugit ang mga araw na sarado ang mismong opisina. Sagot ng LTO dyan, Sa ano po talaga sa rules, hindi po talaga nakaspecify na working days eh. So calendar days talaga. Kahit sa Supreme Court decisions, kailangan sa civil code, calendar days talaga eh. Ang dami pang araw na po pwede kang pumunta. Hindi po Saturday, kasi pumunta sila Saturday eh. Sa huling post ni Dikin, sinabi niyang dumalo siya sa online hearing na ipinatawag ng Anti-Red Tape Authority. Tinanong daw ng ARTA ang LTO lawyer kung kailangan ba ng ORCR sa pagtubos ng lisensya. Sa hinaba-haba raw ng sagot ng LTO, sa huli, lumalabas na hindi ito kailangan. Malinaw daw na violation ito ng Ease of Doing Business Law. Ayon naman sa Automobile Association of the Philippines o AAP, pagkakataon na ito para maayos na ang sistema sa LTO. It's a nice wake-up call for everyone to look at the process, look at enforcement, look at the level of punishment, understand the value of a driver's license as a privilege. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.